So hindi pwede ang reasoning na pangbangag na hindi natin kontrolado ang weather o may bagyong parating, may bahang parating. Araw-araw akong galit sa puki ng inang yan. Sa Addictus Benedictus na yan. 10 ng pamilya ng Jejimo na nagpapahirap sa inyong Bicolandia, Anao, Luzon. Ang jutang Genemis na gobyernong ito, ang pinaghahandaan kasi nila ang pagsinghot, ang pagnakaw, ang kadyutahan sa Congress and Senate. Tignan niyo. Narinig niyo na ba ang sinabi ni Bangag? Right? Ang sabi ni Bangag sa kanyang interview, isinalin natin sa salita natin na hindi natin kontrolado ang weather o yung bagyo o ang baha. Alright? Ang exact na sinabi niya ay in-interview siya, tinatanong siya regarding the situation dyan sa Bicol region, sa Region 5, na kung saan kawawa yung mga kababayan natin. Sabi niya, we are at the mercy of the weather, sabi niya. So, ibig sabihin, putangin na talaga tong gobyerno niyong Bangag. Bakit ka mo? Okay? Tapos meron pa siya mention doon sa interview niya, wala eh. Meron parang, wala yung bubulol-bulol niya na meron daw problema sa budgeting o sa issue ng budget. Mga kapalangga, mga palangga ko, mga taga Bicol, and now may parating na bagyo, signal number 3. Okay? I hope gumalaw kayo dahil binababoy talaga kayo ng Bangag na gobyerno. Bakit? Doon sa statement niya, okay? Now we are at the mercy of the weather, sabi niya. Ibig sabihin, mga palangga, wala siyang magagawa, wala tayong magagawa. Ang gobyerno walang magagawa. Hindi ba meron tayong pag-asa? Meron tayong weather forecast na I believe kahit 7 days or maybe more than that, mapipredict ng ahensyang yan, may pondo yan, binabudgetan yan, may mga equipments at computer, satellite, at ano pang mga anik-anik para makita mo kung may paparating na bagyo. So hindi pwede ang reasoning na pangbangag na hindi natin kontrolado ang weather o may bagyong parating, may bahang parating. Sabi ko nga, kadyuta-dyutahan po itong si Marcos Jr. na Addictus Benedictus. Panoorin nyo yung interview niya, pero wag na dahil pinanood ko na. Okay? At tinatanong siya ng mga reporters, unang-una yung thought niya, hindi nagasinilanto. Ibig sabihin, hindi solido ang kanyang pag-iisip dahil nga addictus. May nagtanong ng reporter, nananawagan po tingnan natin si Leni Robredo, sabing ganon. Teka, Leni Robredo. Tingnan natin ang sinabi ni Leni Robredo. Kasi taga Bicol to si Manay. Alright? Ayan. Si Manay, taga Bicol. Tignan natin siya. May nanawagan siya eh. In need of more pump boats. Di na kaya can rescue ng truck. Ganyan-ganyan. Although hindi ko ito naintindihan. So anyway, nanghihingi ng tulong si Leni sa kanyang mga kababayan kasi wala mga pump boats o kung ano-ano pa. Ang sabi ni Bangag, okay, aantayin na kapag humupa na yung baha kasi so far, during that interview ni Bangag na hindi daw passable yung mga areas ng Bicol region. And sabi niya, kahit yung mga pump boats o mga rubber boats sa Mindanao ay dadalhin sa Bicol. Mga palangga, mga kababayan, kaya araw-araw akong galit sa puki ng inang yan. Sa Addictus Benedictus na yan. 10 ng pamilya ng Jejimo na nagpapahirap sa inyong Bicolandia, Anao, Luzon. Okay? Tingnan natin kung saan na naman ang baha. Alright. Ay, baha. Ito. Ang sabi dito sa weather, sa kanilang 35 minutes ago. Okay, signal number 3. O, diba? Ayan, signal number 3 daw, mga palangga. Isabela, Mountain Province, Ifugao. Signal number 2, Metro Manila.
Okay, Ilocos Norte, yan ang buong Maynila yata. Tignan natin to signal number 1. Parang ayan, buong Pilipinas ay magbagyo. Okay, balikan natin yung sinasabi ni Bangag na pati yung mga rubber boats from Mindanao ay dadalhin. Alam niyo yung kasabihan na anuhin po pa ang damo kung patay na ang kabayo. Anuhin mo pa yung rubber boats na yan kung lubog na ang ating mga kababayan. Naiiwasan sana yan kung panahon ni Duterte nakaantabay lahat mga rubber boats. 'Di ba? Dito wala. Meron ako napanood na yung lalaki akap sa niyog. It takes hours bago siya natulungan at hindi gobyerno ang tumulong. Mga kapitbahay nila na may bangka na maliit. Kita niyo to, yung bangag yung presidente, kayong mga palanggakong mga kakamping sa Bicol na na sumuporta kay Lenny. Okay? Na kayo ay galit na galit sa bangag na Marcos at tama lang na magalit kayo. Sabi ng bangag ninyong presidente dyan, diba? We are at the mercy of the weather. Kasi hindi natin kontrolado. Wala tayong magawa. Kung gano'n naman pala, nyeta, wala pala tayong magawa. Hindi natin kontrolado ang weather ayon sa utak ng bangag at yan dapat magpa-neuro test at pag-hair follicle test. Bakit meron pa tayong pag-asa? At what else? Okay? Bakit itong mga national disaster, okay, yung RRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay wala doon. Ang daming nanawagan, meron sa social media nanawagan na tulungan niyo po kami. Yung lola nasa taas ng bubong, yung mga apo niya nasa taas ng bubong. Walang gobyerno. Din ngayon, nagpakitang gilas ang buwakan ng inang bangag now, nagpa-interview na gagawin daw ang lahat. Doon pa lang na lahat ng boat dadalhin from Mindanao, lahat daw ng rubber boat dadalhin sa Bicol. Tapos sabi pa nga niya, hindi yan pwede siguro, si Gibo, isa pang Ujulol, hindi siguro kaya ng helicopter yan, ng chopper yan, ano. Bangag, nagtanong pa. Di ba? Kung itatransport, mo yon, ilang days bago po makarating ang Bujutang Ginemes na mga rubber boats na yan o yung mga equipments na yan para iligtas kayo. Mga taga Bicol, mga Bicolandia, mga palangga. Wala kang nakita doon. Hindi na makakapasok yung mga rescuers. Pinaghahandaan yung punyetang bagyo disaster na yan. Nagkakaroon dapat ng pag-announcement o ano. Dito nga sa Amerika, lahat ng telepono na nakaregister, may alert, may warning na baba sa ganito, baba sa ganyan, maganda na ganito, ganyan. Ang jutang Ginemes na gobyernong ito, ang pinaghahandaan kasi nila ang pagsinghot, ang pagnakaw, ang kadyutahan sa Congress and Senate. Tignan niyo mga inayupak yung mga politiko. Habang kayo dyan sa Bicol, binabaha, lumubog, may mga namatay. Sila nagsasarsuela sa Kongreso at ang tinitira lamang ay isang pamilya, ang mga Duterte. Wala tayong pakialam sa isang pamilya lang. Ang pakialam natin ay ang buong Pilipinas. Na ngayon, imagine nyo, lagpas baha. Ilang bilyon niyang sinabi ni Bangag. Di ba? 1.4 billion a day. Entire Philippines, yung pinagyabang ni Jutang Gininang Adictus Benedictus Bangag Marcos Jr. na sinasabi niya na may 5,500 flood control, ghost project, kung pinaghandaan yan. Hindi mo pwedeng sisihin ang panahon. Dahil Jutang Ginemes, bago pa na-discover ni Magellan ng Pilipinas, may bagyo na. Di ba? May bagyo na. O even before Christ, may bagyo na sa Pilipinas, may baha na. Ngayon sasabihin ng Jutang Ginemes na to, hindi natin kontrolado.
Kaya nga may gobyerno eh. Kaya nga nagbabayad ng taxes ang tao simula sa pagbili ng mantika, bawang, pamasayan, everything para ilalaan niya mga pondo na yan para sa kapakanan ng taong bayan to build bridges, roads, yan yung mga disaster, na yan, preparation, preparedness. Tapos sasabihin, kaya dapat talaga itong bangag na to, hindi na ang solusyon ay neurotest. Hindi na rin hair follicle test. Buwagin nyo na ang mga bangag. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, mga palangga. Ngayon palang kukunin ang rubber boats. Lubog na kayo. Nasaan napunta yung billion-billion flood control para sa Bicol? Nasaan napunta? Sabi ni Justin Montenegro, may bridge, nag-iba, walang bakal. Ayun na nga. Sabi ni Elmer, Lenny is the one and from Bicol. Marojas Kakampi. Remember, Mr. Speaker is Tacloban, Mayor during Yolanda. Kaya huwag kayo umasa kay Mr. Speaker. Remember, Lenny is the one. Sabi ni Elmer. No, itong disaster na ito, itong disaster na ito, wala itong dilawan palangga. Wala, but I know your point. Ang ibig sabihin, way back Yolanda, wala silang ginawa, di ba? Ilang libong namatay na tao doon.